Hello guys! Terbituala sa aking vlog! So, kamusta kayo ngayon? Kamusta ang inyong feedback sa nabalitaan yung news about sa mass hiring dito ng mga company dito sa Finland na kukuha sila ng mga Filipino workers, skilled workers going here to Finland. So, for today's video, yan yung pag-uusapan natin at yung about sa 100,000 per month na salary. So, bago yan, intro muna tayo. So guys, in this video, bibigyan nating linaw yung sinasabi nilang 100,000 pesos salary in a month ng isang skilled worker dito sa Finland, which is, yan din kasi yung nag-viral sa aking TikTok account na almost 200k views na siya at marami na rin nag-comment na mga taga Finland, mga Pinoy na nandito sa Finland. So, gaano nga ba katotoo na kayang sumahod ng isang Filipino skilled workers na 100,000 pesos per month dito sa Finland? Okay, dito kasi sa Finland, ang salary namin as a worker is per hour. At yung rate mo din sa per hour at yung rate mo din as a skilled worker, binabase siya based on your experience. Katulad naming mga store worker dito na first batch, hindi lahat kami same yung rate na binigay ng company o ng agency namin dito. Hindi kami pare-parehas ng rate sa per hour namin since hindi naman kami pare-parehas ng years of experience as a store worker in Philippines and in other country. So, dun pa lang, mababase mo na hindi talaga pantay-pantay yung sahod namin dito. So, maaring yung iba, nami-meet nila yung 100,000 per month. Yung iba naman ay hindi talaga kayang ma-meet. So, let's give na lang an example. I just talked to our kabayan. Namili siya sa store sa As Market last time. So, isa siyang chef. At kapag winter kasi, yung chef dito, umaakyat sila sa taas, sa ulas. Kasi yun yung tourist spot. Tapos pag summer, bumababa na sila ng south. So, parang hinihiram lang sila dito kasi in demand ang chef at waiters and waitresses dito sa ulas and sa levy kapag winter. So, base sabi niya sa akin, siya daw kasi, ang per hour niya is 14 euros. Okay? So, take note, siguro si Kabayan ay mataas na yung experience niya as a chef. It's in other country or in Philippines. Hindi ko na kasi tinanong kasi limited lang yung time namin. Basta ang alam ko, he told me that ang per hour niya ay 14 euros. So, 14 euros per hour. So, sabihin na natin, halimbawa, si Kabayan ay full-time. Okay guys, hindi kasi lahat ng trabahador dito na Pilipino ay full-time. Kapag sinabi mong full-time, ang per day nila ay 7.5 hours. Okay? Unlike sa amin, as a store worker, kami po ay hindi full-time. Tinatawag kaming part-time na kung minsan ang minimum namin ay 6 hours per day. Okay? So, ang nasa contract namin ay 90 hours in 3 weeks. So, yan yung contract namin. So, dapat doon sa 3 weeks na yon ma-meet ng company namin or ng employer namin yung 90 hours. Dapat hindi siya bumaba. Pwede siyang tumaas pero bawal siyang bumaba. Okay, what if naman kung full-time hours or full-time job yung isang Pinoy? Ang full-time job kasi dito, 7.5 per day, 7.5 hours per day, 37.5 in 1 week. Tapos, in 1 week, meron kaming 2 days off. So, 5 days lang yung ipapasok mo. Pero sa amin, kung minsan, inaabot kami ng 3 days off, 4 days off. Kasi nga, parang tinatali yung per hour namin na dapat ma-reach din kasi yung nasa kontrata. Okay, so wag na muna natin pag-usapan yun sa amin kasi part-time yun. So, sa full-time tayo. Okay, so sabihin na natin, si Kabayan, sumasahod siya ng 14 euro per hour. So, kung 14 euro per hour,
at halimbawa siya ay full-time worker, hindi ko rin kasi alam kung magkano ang hours na binigay sa kanila ng company. So, binase ko na lang siya as full-time. Ito po ay sample ko lamang para mabigyan kayo ng hint kung magkano ba talaga ang sinasahod ng isang skilled worker dito sa Finland. So, 14 times natin 7.5 kasi yun yung hours niya. In euros times 7.5. Umaabot ang isang araw niya ay 105 euros. Okay? So, sa isang araw, kumikita si chef, si kabayan, ng 105 euros. Okay? So, magkano yung per week niya doon? So, ang per week niya, i-multiply na lang natin yung 37.5 hours into 14 euros. Kumikita si kabayan ng 525 euros in 1 week. Okay, sabihin na natin 37 hours times 14 euros. 518 euros ang 1 week ni kabayan as a chef dito sa Finland. Okay? So, kay Barona kasi sumasahod kami every 15th of the month and 30th of the month. Kung si kabayan ay full-time worker, yung 37.5 na yon in 5 days, kasi 1 week yun, no? Ita-times na lang natin siya sa 4, kasi 4 weeks. Gawin natin pang monthly si kabayan. 37.5 times 14 is equivalent to 525 euro ang 1 week. Times natin sa 4. So, sumasahod si kabayan ng 2,100 euros sa isang buwan. Okay? Tandaan nyo 4 weeks kasi less na yung 2 days off doon. So, ang isang buwan ng isang chef na kabayan natin na nakausap ko, halimbawa lang to guys take note, halimbawa, is 2,100 euros per month. Okay. So, kapag minultiply natin siya sa exchange rate ng peso, euro to peso, kasi ngayon 60 euros na lang ang palitan, bumaba. So, 2,100 times 60 euros. So, ang total ng sinasahod ni kabayan sa isang buwan in peso is 126,000. Okay, 126,000 gross to mga kabayan. Okay, guys? Gross pa lang to. Hindi pa dito kinakaltas ang bahay, ang tax, ang insurance. Okay, so balik tayo dun sa 2,100 euros na pang 1 month ni kabayan. 2,100 euros minus, sabihin na natin ang bahay ni kabayan ay 400 euro per month. 400. Minus natin ang tax. Sabihin na natin ang tax ni kabayan ay 150 euros per month. Okay. Tapos, i-minus pa natin yung health insurance namin, or meron pa kasi dito tinatawag na union, na kapag nawalan ka ng trabaho is sila yung tutulong sa'yo or magbibigay ng parang allowance sa'yo. Sabihin na natin 120 kasama na yung insurance minus 120 euros per month. So, ang net ni kabayan na matatanggap in total, doon sa 2,100 euros, minus natin yung mga minus na yon is ang makukuha niyang net ay 1,430 euros. Okay? So, 1,430 euros, kung matipid ka, i-minus natin ang allowance mo sa isang buwan para sa pagkain at hygiene mo na 200 euros. Ang matitake home mo na lang talaga is 1,230 euros. Saka natin siya i-multiply sa palitan ng peso, which is 60 euros. 1,230 euros times natin sa 60. Pumapatak na ang makukuha ni kabayan ay 73,800 pesos in a month. Yan na yung malinis. Yan na yung take home na talaga niya. So, ito, base lang to sa computation ko. Base lang to sa sahod na sinabi ni kabayan sa per hour niya as a chef. So, 73,800. So, sa kanya na yon. Pero kasi guys,
malamang yung 50,000 dyan pwedeng ipapadala niya sa Pinas or yung 23,000 dyan pwedeng ipapadala niya sa Pinas. So, hindi ko na alam kung anong dapat niyang gawin doon sa pera niya. Basta, ayun yung pinaka-basic namin na posibleng sinasahod dito sa Finland. Hindi rin kasi natin masabi na minsan may OT, minsan wala. O sabihin na natin may OT, siguro dun pa lang tayo aabot ng mga 80,000 to 90,000. O sabihin na natin aabot pa rin ng 100,000 na malinis, pero yun na yung tipong pinag-OT ka na, pinagdagdag ka na ng oras, pinag-isang araw ka na lang na day off. Pero tandaan natin guys, dito sa Finland, hindi kami po pwedeng sumusobra sa pagtatrabaho. Kung sa Pinas, nagagawa natin yon, dito hindi po pwede. Meron ditong hours na kinakount sa loob ng 1 taon. At kapag halimbawang sumobra ka doon, pinapalitan nila yan ng leave. Okay? Yon. So, ganun yung parang sample of counting ko dun sa sahod ng isang skilled worker dito sa Finland. So, yun lang yung idea ko at based na din sa mga nakukuha kong idea sa iba nating kabayan at based na rin dun sa mga kaltas na nakikita ko sa payslip namin. Dito kasi guys, the way na sumasahod ka ng malaki, habang sumasahod ka ng malaki, lumalaki din yung tax mo. So, kailangan natin tanggapin yun na hanggat lumalaki yung sahod mo, lumalaki yung tax mo. May tax refund naman. Mapapakinabangan mo rin siya kasi may tax refund naman. Pero, ang point lang dun is, kung minsan, pati yung overtime mo, may tax yun. Pati yung bayad sa'yo sa leave, may tax yun. So, anywhere, everywhere, there's a tax. So, ganun siya. And, dito sa Finland, kahit naman ganun yung sahurin namin, is, magandang bansa naman siya. Marami pa rin namang benefits si Finland para sa mga immigrants na katulad natin, lalo na katulad nating mga Pinoy. So, gaya na nga lang ng pwede nating madala yung family natin, tapos yung mga anak natin, pag nandito sila, at least, kahit papano yung tax natin, nagagamit natin para sa kanila kasi sa school libre sila. Pati yung food nila sa school libre. Tapos may allowance din ang mga bata dito kada buwan na nakukuha ng parents. Tapos, hindi mo na rin kailangan mag-hire ng mga nanny or katulong na magbabantay sa anak mo kasi meron ditong paibakotin o yung tinatawag nilang daycare na pwede mong iwan yung anak mo doon habang nasa trabaho ka. Sila na rin mag-aalaga, magpapakain, doon natutulog yung kids. So, ganun siya. So, siguro, kayo, nasa desisyon nyo pa rin yan kung ano yung magiging thought nyo dun sa mga nagko-comment at sa mga comments ng mga tao dito sa Finland. Kami kasi, sinasabi lang namin yung totoo para kahit papano maging aware yung mga kabayan natin. Okay? Pero kayo, ini-encourage ko pa rin kayong pumunta, guys. Kahit 50,000 yan or 60,000 or 70,000 yung take home nyo na, malaking bagay pa rin yan para sa ating mga Pilipino na alam naman nating walang trabaho sa Pilipinas or nahihirapan sa Pilipinas kasi kung dito, ganun namin na kukuha yung 76,000, yung 56,000, yung 50,000. Syempre sa Pinas mahirap yun, di ba? So, ayun lang naman guys. So, yun yung paglilinaw ko sa 100,000 na sahod monthly dito sa Finland. At, one more thing pa pala, yun kasing 100,000 na yun, depende talaga yan sa position mo at sa trabaho mo dito sa Finland. So, kung maganda kasi yung position mo dito sa Finland, malamang malaki yung sahod mo. Pero, expect mo na rin na malaki yung tax mo. About cost of living, sa cost of living na yan, nasa sayo yan eh. Bilang ikaw magdadala niyan kung paano mo i-handle yan, kung paano mo ba gagasusin yung pera mo, kung paano mo ba wawaldasin yung pera mo, kung paano mo itatabi ang pera mo o yung sahod mo. So, kung gusto mo magtipid sa pagkain, nasa sayo yan. Pero ang problema kasi guys, pinaka-important talaga, wag nating tipirin yung sarili natin sa pagkain. Kasi kapag tayo nagutom at nagkasakit, hindi rin tayo kikita. Hindi rin tayo makapagpadala sa ating mga mahal sa buhay. So, ayun lang guys. Sana may nakuha kayong idea at nakatulong ako sa mga tanong nyo.
about Finland, yung mga tanong nyo sa sarili nyo, tanong nyo sa utak nyo kung bakit ganun ang sinasahod ng mga nasa Finland, kung totoo ba na sumasahod ng 100,000 ang nasa Finland. So kahit paano sana, nabigyan ko kayo ng kaunting ideya at kaunting kalkulasyon about sa salary dito ng mga skilled workers. And tandaan nyo guys, ang lahat ng yan ay parang guide lang natin kasi mahirap din na pupunta tayo dito na dala-dala natin yung expectation na akala natin na ganun talaga siya. No? So, maganda na rin na alam natin yung totoo at hindi tayo nag-expect ng sobra. Sabi nga nila, ang lahat ng sobra ay masama. Sure. So, ayun guys. See you here in Finland. Good luck mga kabayan sa inyong pag-a-apply papunta dito sa Finland. Tapos, sana din isurrender natin kay God lahat-lahat ng pinaplano natin. Isurrender natin lahat ng galaw natin at hayaan natin si God ang gumalaw sa lahat ng plano natin at hayaan natin si God ang magpatakbo ng buhay natin. Panigurado kasi kapag si God yan, lahat smooth. Okay, so see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe to my channel. It's Sky in Finland. Please do share and like my videos para marami pa tayong kabayan na matulungan. At please do follow my TikTok account. It's Sky in Finland. Marami kayong makukuha details sa akin doon. Tapos may Facebook page din ako. It's Sky in Finland. Thank you so much. Moika!